Si Harry Roque at ang mga DDS, maingay ngayon. Maingay sa social media, nangangampanya sila. Nananawagan sila na patalsikin daw sa Senado si Senadora Risa Hontiveros. Ayon kay Roque at sa mga DDS, sila Eric Celes, lahat nagkukuro sila kung sa kanta, nagkukuro sila sabay-sabay, coordinated ang kanilang propaganda na si Senadora Risa daw ay dapat mapatalsik sa Senado. Ang ginagamit nilang tuntungan, yun daw ginawa ni Senadora Risa na nagbayad. Nagbayad ng testigo laban kay Kibuloy, kay Duterte doon sa mga investigasyon na sinagawa nito sa Senado. At ito ngang tinatawag na alias Rene, si alias Rene ba yun? Bumaliktad. Ngayon, nang bumaliktad itong isang testigo, sinabi nito na napilitan lang daw siya noong magtestigo kasi binayaran siya ni Senadora Risa 1 million yata. 1 million. Kaya labag daw yun sa kalooban niya. Sabi nung nasabing testigo, ngayon daw binabawi niya na yung kanyang testimonya at gusto niyang makabawi kay Kibuloy. Kaya siya daw ay willing magsalita laban kay Senadora Risa Hontiveros. Ngayon, ginagamit ito nila Roque at ng mga DDS. Talagang todo-todo ngayon ang mga vloggers ng DDS, ang mga post sa social media, ang panawagan nila, patalsikin si Senadora Risa. Pinakinggan ko nga yung vlog ni Roque. Napanood nyo ba yun? Napanood nyo ba yung vlog ni Harry Roque? Sabi ni Harry Roque, kayong mga dilawan, feeling ninyo righteous kayo lagi ang tama, ito na ngayon. Tingnan nyo na-expose na ang inyong senadora, si Risa Hontiveros. Nagbayad ng testigo para siraan daw si Kibuloy. Yun ang mga sinasabi ni Roque. Kaya dapat daw kasuhan sa ethics complaint si Risa Hontiveros para matanggal ito sa Senado. Hindi raw ito karapat-dapat maging senador. Yun ang sinasabi ni Roque. Mga kabunyog, mga kababayan. Pero habang nagsasalita si Roque, galit na galit talaga siya kay Senadora Risa. Sabi niya, ayan, yung ginawa mo rin sa akin, hindi ko rin malilimutan yan, sabi ni Harry Roque. Yung pala, kaya naman pala galit na galit ka, Roque, kay Senadora Risa kasi mayroon palang ang tinutukoy ni Harry Roque na galit siya kay Risa sa ginawa sa kanya. Yung investigasyon sa Senado, di ba yung tungkol sa Pogo, doon sa mga illegal na Pogo, pinatawag din yan si Roque. Pero yun, Roque, wag mong isipin yon na ikaw ay inapi. Ginawa yun ni Senadora Risa Hontiveros, yung pag-iimbestiga tungkol sa mga illegal na Pogo, dahil grabe na talaga ang pinsala ng mga illegal na Pogo sa bansa. Ikaw ay involved doon. Ang daming testigo, ang daming ebidensya laban sa iyo. Tapos ngayon, magagalit ka kay Senadora Risa, mamimersonal ka. Inamin naman ni Harry Roque, ako, hindi ko pa rin malilimutan ang ginawa mo sa akin. Yan ang problema sa inyo, Harry Roque. Mabuti nga at may mga katulad ni Senadora Risa. Mabutit may katulad ni Senadora Risa na naninindigan laban sa inyo. Nung nag-imbestiga si Senadora Risa tungkol sa illegal na Pogo, pinartneran siya ni Gatchalian. Yun, lumabas ang inyong mga modus, ang inyong mga pinagagawa. Lumabas ang mga grabing ginawa ninyo, nila Cassandra Ong, nila Alice Guo, ikaw Harry Roque. Tapos ngayon, galit ka kay Risa, gusto mong mapatalsik ito kasi gusto mong makaganti dito sa ginawa sa'yo. Tama lang naman yung ginawa sa'yo eh. At yan, sa totoo lang, sagutin natin yung tanong, mapatalsik kaya si Senadora Risa nitong mga imposible yan. Imposible yan. Roque, alam mo namang imposible yan.
Tatanggalin ba ng kapwa niya senador si Senadora Risa? Kasi kapag nag-file ka ng ethics complaint, anong unethical ang ginawa ni Senadora Risa? Anong unethical? Ha? Anong unethical doon? Bakit? Dahil ba mayroong isang nagbaliktad na testigo laban kay Senadora Risa? Ha? Sinisiraan ngayon si Senadora Risa? Maniniwala na ang Senado doon? Normal naman na may mga ganun. Mayroon naman talagang mga resource persons na maiimbitahan sa Senado na sa bandang huli pwedeng magbaliktad. Ngayon, kung bumaliktad yung resource person dahil nabayaran, ibig sabihin tatanggalin yung senador. Ay, Roque, alam mo naman yan. Ha? Oh. Diba mga kabunyog, mga kababayan? Ginawa ni Senadora Risa ang trabaho niya. Kahit delikado yun. Imaginin nyo yung mga inimbestigahan niya tungkol sa illegal na pogo. Imaginin nyo ang inimbestigahan niya sila Kibuloy, sila Duterte. Oh, mahirap yung pinagagawa ni Senadora Risa. Ngayon, nung may lumapit sa kanya na testigo, in-screen naman ito ng kanyang mga staff. Oh, nakita ng kanyang mga staff na totoo ito na testigo. Oh, ipresent sa Senado. Pero sa bandang uli, siyempre, gumalaw din sila Duterte. Gumalaw din ang kampo ni Kibuloy. Oh, kinausap yan. Malamang binayaran yan. Sabi niya ni Senadora Risa, binayaran yan. O ngayon, nang bumaliktad yung testigo na yan, ibig palang sabihin, si Senadora Risa ang may kasalanan. Ha? Kung bumaliktad ang testigo, hindi kasalanan niya ni Senadora Risa. Ha? Anong unethical doon? Pagka ganon, kung mapapatalsik mo ang senador dahil lang sa may bumaliktad na testigo, sasabihin na binayaran siya ng senador, ay di ang gagawin niyan, bawat investigation, taniman mo. O halimbawa, nasa Senado na si Risa Hontiveros, si Kiko Pangilinan, saka si Bam Aquino. Ay di kung gusto mong matanggal si Bam Aquino, yung committee niya, pag nagpatawag ng investigation, taniman mo rin ng testigo. Sa bandang uli, bumaliktad yung testigo at sabihin na si Bam Aquino ay nagbigay ng 1 million. O di matatanggal na pala sa Senado si Bam Aquino? Ay napakababaw naman, Harry Roque, ng mga mo. Parang hindi ka na abogado eh. Ganun ba kadali yun? Ay, Harry Roque, lumalabas lang ang sobrang galit nyo kay Senadora Risa. Mabuti nga't may katulad ni Senadora Risa na matapang na lumalaban sa mga pinagagawa nyo eh. Di ba? Dahil lang may bumaliktad na testigo, matatanggal na ang senadora. Ay, ewan ko sa inyo. Ha? Kaya ako mga kabunyog, nag-live na ako nito nung isang araw. Pero uli, nagla-live ako ngayon kasi gusto ko talagang suportahan natin ang mga senador na may kapag tulad nito, pinagkakaisahan ng mga kampo ng kadiliman, ng kasamaan, ng kasinungalingan, suportahan natin. Kaya ako, nakailang live na ako dito tungkol kay Senadora Risa, napanood ko yung live ni Roque, galit na galit siya. Sabi niya, itong si Risa Hontiveros, Dilawan, kayong mga Dilawan, feeling ninyo righteous kayo. O ito na, ang senadora ninyo nagbayad ng testigo, ngayon bumaliktad na. Dapat yan, tanggalin yan si Risa Hontiveros. Actually, lahat halos ng mga DDS ngayon, yun ang sinasabi. Sabi nila, daw si Senadora Risa Hontiveros, dapat ipatalsikin sa Senado. Sino magpapatalsik sa kanya? Yung mga kapwa niya senador? Bakit? Porke lang may nagbaliktad na testigo na posible naman talagang nabayaran, magiging basihan na yon para matalsik si Senadora Risa Hontiveros. Ay, pinapahina nyo lang ang loob ni Senadora Risa kasi pabukas na ang impeachment ni Sara at si Senadora Risa, alam nyo na yan talaga ang maninindigan. Ngayon pa lang nagpaplano na kayo ng mga gagawin nyo sa impeachment eh. I-dismiss ninyo ito nang wala ng trial. Nag-uusap-usap na si Escudero, si Jinggoy, si Marcoleta. Pero alam nyo na ang magiging kabangga nyo dyan, si Senadora Risa. Kaya gusto nyo,
pahinain ang loob ni Senadora Risa. Akala nyo naman mapapahina nyo ang loob niyan, sanay na yan sa laban na ganyan. Ang dami niya na kasing inano sa inyo. Sa inyong mga DDS, pro Duterte. Inimbestigahan niya yung illegal na pogo, tinamaan si Harry Roque. Kaya galit na galit si Harry Roque kasi yung komite ni Senadora Risa sa Senado ang nag-imbestiga ng illegal na pogo. Ano ang natuklasan doon sa investigasyon na yun? Grabe pala. Grabe pala ang ano diyan, nagpipeke ng mga birth certificates, malawakan pala 'yan. Ang bilyon-bilyon ang pera, trilyon pa nga yata ang perang involved diyan. Money laundering, pati mga kidnapping, pati mga krimen, pati qualified human trafficking. Yun. Sangkot ka doon, Roque. Kaya ikaw nakasuhan sa qualified human trafficking dahil sa investigasyon ni Senadora Risa Hontiveros. Ngayon, galit na galit ka. Gusto mo ngayon mapatalsik si Risa. Ang layo naman, Roque. Ang layo. Doon naman sa pagdinig ni Kibuloy, walang naglakas loob na imbestigahan si Kibuloy sa Senado. Actually, solo lang halos si Senadora Risa doon. Nung nag-iimbestiga tungkol kay Kibuloy, solo lang si Senadora Risa doon. Yung investigasyon kay Kibuloy. Ngayon, may mga nagpresenta kay Senadora Risa na magtitistigo, tinanggap niya naman. In good faith, si Senadora Risa doon. Ngayon, kung yung mga testigo na yon o isa sa mga testigo na yon ay bumaliktad dahil kinausap ng kampo ni Kibuloy, binigyan siguro ng malaking pera. Kayo yata ang nagbigay ng malaking pera bumaliktad. Dahil bumaliktad ngayon, aalisin si Senadora Risa sa Senado dahil lang doon. Ganun lang yun, Roque. Ay, ang labo. Hindi nyo yan papatalsik dyan. Kapag ginawa yan ng mga senador, garapal na sila niyan. Si Senadora Risa Hontiveros na nga, yung gumagawa ng tama. Tapos, siya pang papatalsikin nyo. Di ba? Ay, Roque, galit ka lang kay Senadora Risa kasi nakasuhan ka ng qualified human trafficking. Ang ebidensya, laban sa'yo, lumitaw sa investigasyon ni Senadora Risa. Yung investigasyon niya tungkol sa illegal na pogo, kaya galit na galit ka. Si Senadora Risa din ang nag-imbestiga doon sa kanino yon, yung tungkol sa Surigao. Si Senior Aguila. Sino bang nag-expose noon ng pulto na yon? Si Senadora Risa. So, sa Socorro, tama Brad Idol. Di ba? Tapos ngayon, pag-iinitan nyo. Salamat at mayroong Senadora Risa na hindi natatakot. Hindi natakot sa Pogo. Hindi natakot sa mga kulto. Hindi natakot kay Kibuloy. Hindi natakot sa Duterte. Yun. Di ba? Tapos ngayon, gusto nyong ipatanggal? Patalsikin? Wah. Ay, Harry Roque. Kakampon ka na nga ng kasamaan at kadiliman. Ang dami ng ginawa ni Senadora Risa na hindi nagawa ng iba. Yung kulto ni Aguila, Senior Aguila, nagsisimula pa lang doon sa Surigao. Di ba ang daming pinagagawa na na mabuti, usbong pa lang nakitil na, yung kitlin sa usbong. Kung hindi, kung tumagal pa yun si Senior Aguila, magiging Kibuloy din yun. Sasabihin niya rin siya ang may-ari ng universe. Mabutit nagsisimula pa lang. Di ba? Nagsisimula pa lang, inimbestigahan na ni Senadora Risa. Sinong naglakas loob noon na i-expose talaga yon? Si Senadora Risa. Yung pogo na yan, napakalaking pera ang involved dyan. Maraming sindikato ang involved dyan. Maraming connections dyan. Pero inimbestigahan ni Senadora Risa. Hanggang sa natuklasan ang mga kagagawan mo, Roque. Kaya ngayon galit na galit ka. Galit na galit ka kay Senadora Risa. Tapos sinasabi ni Harry Roque, galit siya kay Senadora Risa kasi ginawan daw siya ng mga issue. Yung mga ebidensya daw laban sa kanya ay hindi totoo. Ay, Harry Roque, huwag ka nga. Kung hindi totoo yung mga ebidensya sa iyo, umuwi ka dito. Noong panahon na ikaw ang spokesperson, panahon ni Duterte,
Sinasabi mo kay Leila de Lima, kay Senadora Leila de Lima, kung wala kang kasalanan, harapin mo. O, hinarap ni Leila de Lima. Ikaw, hinaharap mo, Roque? Wala, tumakas ka. Sarap daw dikdikin mo. Sarap ka daw dikdikin, sabi ni Gigi. Oh, ano yan mga kabunyog, mga kababayan? Si Senadora Risa, saludo tayo dyan kasi may tulad niya na lumalaban sa mga hindi kayang labanan ng iba. Nang iniimbestigahan si Kibuloy sa Senado, si Senadora Risa halos lang ang nandun. Walang umaattend na ibang senador. Siya lang. Kasi takot sila kay Kibuloy. Diba? May mga tanawin sila ng utang na loob kay Kibuloy. O dito, si Senadora Risa, wala. Siya, ano yan eh, talagang matapang. Investigasyon kay Senior Aguila, investigasyon sa Pogo, investigasyon kay Kibuloy, investigasyon kay Duterte sa EJ case. Si Senadora Risa yan. Kaya galit na galit kayong mga DDS kasi kung si Torre ay sa PNP, si Rimulya naman sa DOJ, mayroon ding Risa sa Senado. Yan ang kalaban ng mga Duterte. Di ba? Di ba? Kaya galit na galit kayo eh. Kaya galit na galit kayo. Tapos ngayon, may nakumbinsi kayong isang testigo ni Risa na dati ninyong kasamahan, nabigyan nyo siguro ng malaking pera yon. Tapos ngayon, gusto nyong gamitin laban kay Risa? Paano naman yan, paano mapapatalsik si Risa? Dahil lang doon, ikaw naman, Roque. Akala mo naman ang tindi ng kaso ni Risa Hontiveros. Si Risa Hontiveros, in good faith siya nang tinanggap niya yung testigo na yan. Bakit? Na-anticipate ba ni Risa? Huwag nating tanggapin yan kasi pagdating ng panahon, babaliktad yan. Ano siya? Nakikita niya ba yan? Kaya nga sabi ni Senadora Risa, sasampahan nila yan ng mga legal actions para matuto. Yan yun, Roque. Di ba? Ano yan? Sabi ni Risa Hontiveros, may mga ebidensya kami na hindi yan pinilit at hindi yan binayaran. May mga ebidensya kami. Sasampahan namin yan ng kaso. Yun. Di ba? Ngayon, gusto nyong kutin. Gusto nyong humina ang loob ni Senadora Risa kasi magsisimula na ang impeachment ni Sara. Tama si Mary Santos. Harapin mo, Roque, ang kaso mo dito sa Pilipinas. Yan yun. Galit na galit ka kay Senadora Risa kasi yung investigasyon niya ang nakapagpalitaw ng mga ebidensya laban sa iyo. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Kaya itong mga DDS ngayon, galit na galit sila kay Risa. Pinagkakaisa nila. Ibig sabihin, planado yan. Planado yan. May nakumbinsi silang testigo na bumaliktad. Sa aming mga abogado, normal naman yan. Normal yan. Mayroon talaga namang mga testigong ganyan. Kung hindi man tinatakot, binabayaran. Kung nga, marami rin akong testigong ganyan. Kaya anong ginagawa ko? Wala tayong magagawa. Bumaliktad eh. Nabayaran. Ganyan lang yan. Di ba? Normal yan. Mayroon talagang ganyan. Kaya sabi ni Roque, nagulo ang buhay ko dahil sa'yo. Kaya ikaw, Roque, huwag mong anuhin si Risa. Hindi nyo mapapasurinder yan. Hindi mahina ang loob niyan. Akala nyo hihina ang loob niyan? Akala nyo hindi na yan magsasalita ng matindi laban kay Sara sa impeachment? Ay, ikaw, Roque, ikaw ang duwag. Tumakas ka eh. Okay, tingnan yung nangyayari sa inyo. Ikaw, Roque, tatago ka dyan sa The Hague, the Netherlands. Si Attorney Kaufman naman, na kinikilalang international lawyer, na papahiya ngayon dahil sa inyo. Pag dumidikit talaga sa DDS, sa Duterte nasisira eh. Si Kaufman, si Roque, ay, wala. Mga kabunyog, mga kababayan. Tapos itong mga abogado ni Sara Duterte, ganun din. Mga abogado ni Sara sa impeachment, nasisira din. Akala mo ang gagaling na abogado. Tapos pagdating dun sa impeachment ni Sara, hindi naman sinagot yung mga issue labang kay Sara. General denial. Ay,
Ano ba yan? Handang-handa na yung prosecution. Sa sinasabi ni Sara na bloodbath. Tapos ang gagawin lang pala ng mga abogado ni Sara, ganun lang. Yan ang nangyayari pag mga abogadong nadidikit sa Duterte. Natutulad kay Roque, natutulad kay Kaufman, o natutulad dito sa sa mga abogado ni Sara sa impeachment na nag-submit ng answer, wala naman, hindi naman sinagot punto por punto yung mga issue laban kay Sara. General denial. Di ba? Tapos ngayon, si Senadora Risa na gumagawa ng matino ng trabaho niya, gusto nyong matalsikin? Wow. Anong gagawin nyo? Ang gusto nyo, Roque, ang matira ng senador sa Senado, si Ruben Padilla, si Marcoleta, si Bongo, si Bato. Mga kabunyog. Yan yung gusto nilang mangyari. Ang matira na lang ng mga senador, si Lito Lapid, si Bato, si Bongo, si Marcoleta, si Padilla. Yun ang gusto nila. Yun ang gusto nilang yun ang gusto nilang maging mga senador na lang. Kasi ayaw na nila kay Risa eh. Gusto nilang patalsikin. So ang gusto nilang matira, si Padilla. Ang gusto nilang matira, si Bongo, si Bato, si Marcoleta, Lito Lapid. Ay, wala ngang mga nagagawa sa Senado sila Padilla. Si Lito Lapid nga, tahimik. Samantalang itong si Senadora Risa, ginagawa talaga yung dapat gawin. Tapos gusto nyong ipatanggal? Anong klase kayong mga tao? Talagang gusto nyo bumalik ang paghahari ng kadiliman, kasamaan, sinungalingan sa ating bayan. Yun ang gusto nyo eh. Yung gumagawa ng matino at maayos para sa bayan, gusto nyong ipatanggal. Ay, mga kabunyog mga kababayan. So yan mga kabunyog mga kababayan, huwag kayong mag-alala, hindi matatanggal si Senadora Risa dyan. Hindi matatanggal yan. Paano mo matatanggal? Dahil lang sa ganun, matatanggal. Pero unethical doon. May ebidensya ba sila na nagbigay ng lagay si Senadora Risa doon? Binayaran yung testigo na yun? Saan naman kukuha si Senadora Risa doon? Saan kukuha ng pera yan si Senadora Risa? Anyway, Joe, salamat. Salamat sa pag-send ng donation, Joe. Si Joselito Partosa. Tagal nang tumutulong sa bunyog yan si Joe. Okay? So mga kabunyog, mga kababayan, basta wag kayong huwag kayong matakot. Hindi maaalis yan si Senadora Risa Hontiveros. Yan. Okay? Sige, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.